Pwede niyo pong sabihin yung buong pangalan niyo po. Ako po si Christian Rangis. Po. Nasaan po kayo ngayon? Ano pong pangalan ng lugar na ngayon? Dito. Opo. Nandito kami ngayon sa 409 Mill Road, Takanini. Bale po, pwede niyo po bang sabihin yung kalagayan niyo ngayon? Saan po kayo, ano po yung klase ng accommodation niyo ngayon? At ilan po kayo nakatira ngayon dito sa accommodation? Sa ngayon, dito kami sa container van. Merong isang Dutch na tumulong sa amin, sa si Bert. And then, yung tumitira dito, ngayon ay 10 po kami ngayon. Pero yung isa ay nandun sa side ng kasama namin. Bale po kuya, 10 po kayo nakatira ngayon sa mga container vans. Kailan po nagsimula yung paninirahan niyo sa container vans? Nagsimula to kasi nag-file kami ng case October 24. After 2 nights sa car na nakatutulog kami. And then, nakontak ko si sir. And then, I think mga 24, 25, 26, 27, mga 28 nandito na kami. October 28. October 28. Okay. Tapos po, noong bago kayo na manirahan dito, ano po yung pangalan ng kumpanya at sino po yung nagmamay-ari ng kumpanya? Ang pangalan ng dati kong pinapasukan na kumpanya ay MA Stone PV and Concrete Finishing Ltd. Ang pangalan po ng employer namin ay Mel Escobar. Mel Escobar. Kanina po nabanggit nyo na meron daw po kayong placement fee na binayaran para po makapunta dito sa New Zealand. Tama po ba? Sa placement fee naman, iba-iba. Merong yung iba, hindi ko alam kung magkano. Yung sa akin naman, yung nalun ko sa Pilipinas ay 350,000. Mga 350,000. Hindi ko mapa-specific yung iba kung magkano yung iba. Pero may nalalaman ako na yung iba 200. Yung iba naman 370,000 pesos yun po. Bali po kuya, ilan po kayo, kailan po kayo dumating dito sa New Zealand? Dumating kami dito sa New Zealand mga last year to 2023 of 24 November. Mula nung November 24 last year, naging tuloy-tuloy po ba ang trabaho ninyo? Or may mga patlang o kayo po ba ay sumobra pa sa oras ng inyong pagtatrabaho? Kung sa oras naman pag-uusapan, sa aking side kasi, pagdating ko dito sa New Zealand, pag kinabukasan, agad ako may pasok. And then, mga kalahati-ati ng buwan ng January to March, wala na akong trabaho nun. Tapos that time, mayroong isang pumasok na engineer sa amin, yun ang nag-provide ng trabaho sa amin. Yun ang nag-supply ng mga trabaho sa amin. Naging business partner niya. Tapos, nung maghiwalay sila nung mga July, doon na rin naputol. Since August, doon na naputol yung na-stop na namin yung trabaho namin. Balik natin. Yung kwento kasi parang hindi sila nagkasundo ng engineer. Si engineer yung nagdadala ng proyekto, tama ba? Okay. Tapos hindi sila nagkasundo ni Mel. Yun, nawala na kami ng trabaho. Bale po, nung nawalan po kayo ng trabaho, hanggang ngayon po ay hindi pa rin po kayo nababayaran doon sa mga unpaid dues nyo po. Tama po ba? Tama. Bale po sa tansya nyo, magkano po yung utang na unpaid dues po sa inyo? Sa akin kasi na-compute ko na mula sa 30 hours guaranteed hanggang sa annual leave ko. And then, hindi pa ngayon kasama yung sinatawag na ng final pay kasi terminated kami. Opo. And then, isinama ko lang doon yung 30 hours guaranteed at saka yung annual leave at saka yung ibinayad ko sa kanya. A total of $26,000. 26,000 New Zealand dollars. Yun po yung utang niya sa inyo. Okay.
Ngayon po kuya, kasi kanina may mga nakwento na rin po kayo na nabidyohan din naman namin, no? Tatanungin ko lang po ulit kayo katulad ng tanong ko kanina, ano po ang gusto nyong ipanawagan ngayon na? Ang gusto ko lang iparating, lalo na sa government, kung matutulungan kami, makuha namin yung unpaid na dapat mabayaran sa amin. Lalo na yung nasa kontrata namin, na hindi man namin mahabol yung placement pay, pero makuha namin yung 30 hours guaranteed namin, at saka yung annual leave na nasa kontrata namin. Kahit hindi na makuha na, kasi wala kaming ebidensya para sa deducted na mga hours namin, kasi sa 29.66 na ibinibigay sa amin sa kontrata, yung ibinibigay sa amin 22, 25 per hour, yun. Pero wala kami kasing payslip na may pwede maipakita. Pero mayroon akong mga payslip dito na mga kunti lang, pero hindi naman parang hindi ata may gagaranted kasi nga kuwan lang, kunti lang. Okay. Sige, may mga tanong ka pa. Okay na yun. Okay na. Siguro okay na yun, kuya. Bali po, ito pong